this is Grace Cho again. Welcome back to our YouTube channel. So before we get started, I would like to say thank you so much to all my subscribers and viewers na nagsusupport sa akin from the very beginning up until now. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again, hindi ako mag-thank you sa inyo kasi wala naman ako dito kung hindi po dahil sa inyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe my YouTube channel Grace Cho. Nasa screen po yung YouTube cover ko para maalala nyo. And also, don't forget to click the bell notification down below para updated po kayo sa lahat ng mga i-upload kong videos every week or every other week. So, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, kung naghanap po kayo ng work abroad update, well, you are in the right channel. So, always watch my video till end to get the most important information for you to apply. So, the agency that I will provide for you today is... Nakalimutan ko, joke. Which is yun yung requested nyo. Actually, I think 1 year ago, na-vlog ko na siya, na-cover ko na siya, na-content ko na siya. Pero, talaga siya sa akin yung parang out of my comfort zone. Kasi hindi siya line sa ko. Although, trabaho pa rin in abroad, pero, again, out of my comfort zone kasi hindi siya related being as an OFW. Pero tinatry ko pa rin gawa ng mga content yung nire-request nyo. So yung agency na to, which is I'm not really familiar sa work nila kasi iba naman yung line of field ko as an OFW. But again, this is your requested. So that is Magsaysay Maritime Corporation Agency. So, more on trabaho sa barko. So, the reason kung bakit seldom ko lang siya kino-content or binibigay yung ganitong agency kasi nga, it is not out siya sa field ko. Hindi siya related sa field ko sa OFW. But then again, since requested ninyo, so, request granted. Pero, yun na nga, parang nahirapan akong mag-explain sa inyo when it comes sa mga trabaho nila. Kaya, tinake note ko talaga siya. Mahaba-habang take note para wala akong makalimutan at wala akong masabi na mali. Baka sisihin nyo kung may masabi akong mali. Okay po, so, continue na po tayo. Address in Manila, G. Antonio Building, Calao Avenue, Meta, Manila. So, yung location ng agency nila is along the highway in front of National Library. So, sa right, sa gilid po niya, dito po yung Mariana Maritime Academy beside of McDonald. So, dito naman siya, mga agency pa rin. Pero yung in front, po siya, along the highway. So, madali lang siya mahanap. So, again, yung landmark, still along the highway in front of Metro. Wait lang. Ibibigay ko muna sa inyo yung landmark ng Manila. Again, kasi may nagsasabi sa akin na hindi daw doon yung agency ng Magsaysay. Doon sa Manila, hindi daw sa likod daw. Pero in front po talaga siya ng highway. Kaya madali pong mahanap ninyo. Well, sa Cebu naman po, yung address nila, that is sa ATC-128 F. Ramos Street, lungsod ng Cebu. Still along the highway yung agency nila. Yung landmark naman is in front of Metrobank. Beside of Metrobank, in front of Land Bank. So dito po yung Metrobank. Kung halimbawa nandito na kayo sa agency or dito kayo sa my right side, yung in front doon is Land Bank. Dito naman sa gilid is Metrobank. Madali lang din siya mahanap. Kasi nag-iisa lang siyang agency dyan sa lugar, dyan sa street na yun. So, madali lang siya mahanap. Sabihin nyo lang sa taxi driver na sa Magsaysay kayo kung nasa Manila. Kung namo sa Cebu, lang ninyo na ka ng dihagan sa Gordo. In front lang jud na siya doon lang jud na siya sa highway. Dalira jud na ninyo makitan. So, yung license number, PUEA-175-SB-0531113-PA-MLC. Agency website na sa screen po.
So, lahat po ng mga sinasabi kong impormasyon sa agencies, nasa screen po para kung mabilis man po ako magsalita, ma-screenshot nyo pa rin po at makuha nyo yung mga detalye na kakailanganan ninyo. So, job vacancies are the following. Number 1, the first one, ordinary seaman. The second one, fourth engineer. The third one, electrotech officer under Northern Marine. So, you must have the following. Number 1, you must have related onboard experience in the same type of vessel. Number 2, of course, with valid license. Number 3, preferably with a valid US visa and on-hand travel documents. So, bakit kailangan ng US visa? Kasi mostly sa Magsaysay, yung place na parati nilang ruta is mostly sa US. Kaya kailangan nila yun. Kasi meron ako noong may nag-comment doon sa previous vlog ko about sa Magsaysay na agency, bakit daw kailangan ng US visa. Well, yun po yung sagot ko sa inyo kasi mostly po sa Magsaysay, hindi naman po totally Magsaysay lang yung nangangailangan ng US visa. Actually, karamihan po na yung trabaho is sa barko, kailangan talaga ng US visa kasi mostly yung pinupuntahan nilang lugar, yung dinuduungan nilang barko is sa US po. Tas, like for example, meron dadalhin sa ibang lugar, babalik pa rin po sa US. Kaya kailangan nyo ng US visa. So, documents needed. Number 1, sea service record. Number 2, passport. Number 3, seaman's book. Number 4, performance appraisal if available. Number 5, training certificate and COP. Number 6, PhilHealth or MDR. Number 7, SSS, ICE1 or E4. So, dun po sa tatlo kong nabanggit, pwede nyo po yun dalhin or ipasa. Consider pa rin po yun. Number 8, HDMF, MDF, and then the last one, NBI clearance. So, the next one, chief officer must have related onboard experience in the same type of vessel, preferably with a valid US visa and on-hand travel documents. So, again, importante po yung US visa kasi merong sinasabi sa Miss, consider ba yun na meron akong ibang documents pero wala akong US visa. Again, para mas madali po yung process, kailangan nyo po ng US visa. Para wala pong dahilan na mag-aberya kayo or hindi muna kayo i-cater kasi kulang kayo ng documents. And then, next one, engineer fitter, deck fitter, under the block vessel. So, you must have related onboard experience in the same type of vessel. Next one, third engineer, second engineer, fourth engineer must have related onboard experience in block, cape size, or block vessel, preferably with a valid US visa and on-hand travel documents. So, again, kailangan nyo po muna na kumpleto yung mga documents ninyo bago kayo mag-visit sa agency nila para mas madali po yung process. Kasi hindi lamang po isa, dalawa yung nag-apply. Marami po yung aplikante ng Magsaysay. But before that, bago ko po i-continue, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, please consider to subscribe my channel. Click the bell notification down below para updated po kayo sa lahat ng mga ina-upload kong videos every week or every other week. Para hindi nyo ako tanungin na, Miss, ba't wala kaming update sa upload mo a few days ago? Again, click the bell notification down below para updated po kayo or mag-pop up po yung mga in-upload kong videos every week or every other week. So, the next one, chief officer under LNG, crude or oil vessel. So, you must have onboard experience in VLCC or Suezmax with higher license. Number 2, onboard experience in LNG vessel, experience. Number 3, safety and security officer training or higher license. Next is gas engineer, assistant electrical officer. So again, you must have related onboard experience in the same type of vessel. Number 2, gas engineer with higher license 11-2 or OIC license. Number 3, assistant electrical officer, VLCC, Suezmax experience with higher license. Number 13, under RURO or passenger level vessel, senior chief and hotel engineer.
So you must have related onboard experience in the same type of vessel. Number 2, preferably with a valid US and on-hand travel documents. So how to apply? Register. So yung website po nila nasa screen para wala pong dahilan na hindi po kayo makapag-apply. Again, kung magpap-up man po itong video ko, please apply right now. Kasi hindi lamang po isa, dalawa yung mga aplikante. Marami pong aplikante yung magsaysay na agency. And also, reminder to all applicants, to all interested, again, apply right now. Next one, candidates are encouraged to have all the documents on hand or readily available when they apply to a job vacancy to allow faster processing time. The next one, no fees are to be collected, so beware of illegal recruiters and human traffickers. So, yan po yung mga trabaho na pwede nyo pag-applyan under the Magsaysay agency. So, sa nag-request nitong agency ng Magsaysay, request granted, even nahihirapan akong i-deliver sa inyo kasi it's not related sa field ko. Mostly kasi is yung mga like nurses. So, merong mga requirements, merong mga documents needed na parang nakasanayan kong sabihin sa field ko. While dito sa ganitong field, like on trabaho sa barko, it's not my field. Parang labas siya sa comfort zone ko. Pero tinatry ko pa rin na i-deliver sa inyo na may bigay ko pa rin yung mga detalye na kakailanganin nyo. So, at least nahitawid ko na maayos. Well, anyway, that's it for today. Thank you for watching. Again, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe sa channel ko. Please consider to subscribe my channel. Click the bell notification down below para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Bago ko po i-end itong video ko, gusto ko pong mag-inform sa inyo kung bakit po yung nasabi ko sa inyo before na bakit may agency na meron siyang license number but it's not verified sa DMW website. Well, ganito po yun. Yung mga dating agency, of course, nagkakaroon sila ng license number that is requested or binibigay ng DMW in return sa license nila. So, like for example, yung license nila is good for 3 or 5 years. Depende po yun sa agency kung kaya nila yung babayaran nila sa DMW. Kasi yung license po may bayad po yun eh. So like for example, may license ka na and then yung kinuha mong duration, it's only 1 year. Of course, you have a license number, right? So yung ginagawa ng mga agency, kasi napakamahal po ng license nila, yung ginagawa nila is they gonna keep the license number and then once na ma-expired na yung license nila, hindi sila kumukuha ng panibagong license or hindi nila tinatawag doon yung parang more on extension, ganon. Kasi nanghinayang sila sa pera. So, of course, meron silang license number na. Yun yung pinapakita nila sa mga aplikante. Although nakakapagpaalis sila ng aplikante papuntang ibang bansa, pero yung kawawa nun, yung mga aplikante under that agency, kasi hindi naman sa hinihingi natin, no? Like for example, yung aplikante na yon is nakalabas na. So, since yung agency na yun, it's not verified under the DMW website, they don't have a license. So, once na magka-problema yung i-approach ng aplikante, of course, the agency nila, diba? So, there is only two-way process. So, once na yung agency is ayaw namang gumasto sa aplikante na yun, which is nagka-problema yung aplikante na yun, of course, may tendency na pabayaan nila. So, kanino ka tatakbo? Like, for example, pupunta ka sa mga ahensya. Tatanungin ka muna nila kung ano ba yung license, kung ano bang pangalan ng agency mo, ano ba yung license nila. Doon na nila mabe-verify na yung agency mo, it's not verified under the DMW. So, mas mahaba yung proseso nun at kawawa kayo. So, yung advice ko sa inyo, before kayo mag-apply, please verify the name of the agency, the license of the agency para wala po kayong problema pagdating nyo na sa ibang bansa. Mas okay pa kung nasa Pilipinas pa kayo, during that processing is ma-check na ninyo na yung agency ninyo is not verified under the PUEA, under the DMW website.
So, okay pa yun kasi nasa Pilipinas na kayo. Pero kung andun na kayo sa ibang bansa, then ma-verify ninyo na yung agency ninyo is hindi siya verified, hindi na siya valid, hindi na valid yung license nila. Of course, kabahan na kayo kasi kanino kayo tatakbo, diba? So, mas mahaba yung proseso nun. Again, wag kayong magpaloko. So, walang manloloko kung walang magpapaloko. So, maging aware kayo sa lahat ng mga na naririnig nyo, nakikita nyo. So, para sa safety nyo na lang. Okay po? So, again, sa mga bago pa lang sa channel ko, if you need some information related to job, work abroad, and update and everything, so always watch my video and also click the bell notification for you to get notified. So again, thank you for watching. Bye!